Nagtalaga na ang MMDA, AFP at PNP ng mahigit 1,000 tauhan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Ruby sa Metro Manila. Hinikayat naman ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang mga LGU na unahin ng paglilikas sa mga residenteng direktang tatamaan ng pagbaha. Narito ang ulat ni George Bandola. Nakapreposition na ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority para sa pagdating ng Bagyong Ruby. Higit 1,000 tauhan at mga gamit ng pinagsanib na pwersa ng MMDA, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang nakaalerto na at nakatalaga na sa mga estratehikong lugar na madaling makakaagapay kung kinakailangan. So yung in-advise ko kanina sa mga mall operators, i-shorten na muna ngayon din yung kanilang mall operating hours. Pauwiin na maaga yung mga empleyado at saka siguro mamaya pagdilim indoors na po tayo. Total wala naman mga pasok yung mga bata. May mga nag-indicate na sa akin ng mga Metro Manila mayors through text kanina na ang inclination nila bukas wala rin pasok sa mga eskwelahan. Hindi ko muna babanggitin yon na kung sino yung mga Metro Manila mayors, pero more or less yun yung mindset nila. Mr. Shortened school hours meaning Nasa kanila na yun. Huwag na muna yung 11 o'clock para nang sa ganun makauwi naman maaga yung mga empleyado nila. Hinimok ni Tolentino mga local chief executives na unahin ang preemptive evacuation sa mga residenteng direktang tatamaan ng pagtaas ng tubig baha at storm surge. Hiniling na rin ni Tolentino ang mga LGUs na magtalaga ng mga tauhan sa mga flood control gates para mabantayan ang inaantabayan ng pagtaas ng tubig baha. Inaasahan na tataas pa ang bilang ng mga evacuees dahil sa biglaang pagdami ng ulan dala ni Ruby. Dapat siguro sumunod sila sa mga tagubilin ng otoridad para sa kapakanan din nila yon. Kung kailangan i-evacuate, may dahilan po yung ating mga city mayors kung bakit sila dapat ilikas. So, wag na po siguro magdalawang isip, ilang araw lang naman ito, pagkatapos babalik din sila sa kanilang dating tahanan. Tiniyak naman ng DSWD-NCR na nakaredy na ang tig-1,000 food packs sa bawat syudad sa Metro Manila mula sa 53,000 food packs na allotted sa NCR. Habang tiniyak naman ng Department of Health na mapainom na ng mga doxycycline serums o anti-leptospirosis medicines ang mga rescue units na aabang kay Ruby at nakadeploy na rin ang mga anti-tetanus toxoid sa mga ngailangan nito. Samantala, pinag-iingat naman ng Manila Electric Company ang mga customers nito sa posibleng maging epekto ng bagyo. Pakiusap ni Josal Dariaga kung hindi kinakailangan, dapat na patayin na ng mga customer ang kanilang kuryente lalo sa southern part ng Metro Manila at sa mga maapektuhan ng pagbabaha bago maging delikado ang mga kuryente sa mga customer. Nakaka-prepare na kami in terms of our systems and our manpower personnel sakaling maapektuhan nga itong Meralco franchise area. Pero sa ngayon, we're happy to report na wala pa naman tayong major outages dito sa Meralco franchise. Ang binabantayan natin yung pagpasok nito o yung epekto nito sa Metro Manila, no? At sa southern part. Sa Metro Manila, yung flooding, kung yung forecast na intense to heavy rains ang siyang mararanasan natin, no? Dito sa Calacang, Maynila. But having said that, tayo naman prepared for any eventuality. As I mentioned, ilang araw na rin tayong naghahanda para rito. Anong mga worst scenario ang ating tinitingnan? Well, ang tinitingnan natin, George, basically yung posibilidad ng flooding, no? So, dun sa mga customers natin, sa kanilang mga sariling tahanan, maaari lang siguro i-off na natin yung mga main circuit breakers o yung mga main switches ng mga bahay natin. Wag nang hintayin ng Meralco para na sa ganun masiguro natin yung kaligtasan ng sarili nating mga tahanan. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.